Sa loob naman ng lihim na kaharian makikita ang mga maraming nagtitipon, ito ay ang ating bida at sa kanya naman likod ay sinigawan siya ng isang demonyo. Saad pa nito sa ating bida na kung sino daw sa kanila ng mga tao ang mauna sa panibagong tulay dahil kinakailangan daw ng lahat na mayroong manguna sa kanila. At naglakad na nga si Chu Ziyu upang tumungo sa panibagong level, saad pa niya sa kanyang mga kasama na tao na pumunta na daw silang lahat. Ngunit nang tumuntong na si Chu Ziyu sa tulay bigla naman siyang napatigil dahil mayroon siyang nakikita sa kanyang itaas. Ang sa kanya palang nasa itaas ay ang mga maraming nilalang na parabang mga demon cult. Natakot naman ang ibang mga disciple nang kanilang nakita ang mga nilalang sa itaas ng ating bida, at si Chu Ziyu naman ay seryoso lang na nakatayo sa ibaba ng mga nilalang. Natuwa naman ang demonyo na si Tian Yao at kanyang tinawanan ng ating bida, saad pa niya kay Chu Ziyu na sulit daw ba ang pag-akit sa mga maraming kalaban upang maprotektahan lang ang mga mahihina, maganda daw na pagkakataon sa round na ito na si Chu Ziyu ay mamamatay. Samantala makikita naman ang Divine Son na si Manlong na tahimik lang na kanyang tinitingnan si Chu Ziyu na kanyang sinakripisyo ang kanyang sarili para maligtas ang mga mahihina na tao na cultivator, at ito ay napapaisip dahil sa tingin daw niya sa round na ito mas maganda ang pumasok ng isa-isa upang ligtas na pumasa sa round. Makikita naman si Chu Ziyu na naghahanda na ng formation upang magawa nilang matalo ang mga nakaharang sa kanila na mga nilalang, sabay kanyang sinabihan ang lahat na maghanda na daw sila. At kitang-kita na binabalutan ng kanilang formation ang kanilang kinaroroonan upang ligtas silang lahat na makatawid sa round na ito. Habang sila Chu Ziyu naman at ang Yao Si Holy Daughter ay kanilang inipon ang mga enerhiya na kanilang natipon galing sa mga cultivator para pang-atake sa kanilang mga kalaban, sa ilang sandali inatake na nga nilang dalawa ang kanilang mga kalaban sa kanilang harapan, dahil doon agad na nawasak ang mga katawan ng kanilang mga kalaban sa isa lang nila na atake. Makikita sa buong lugar ang malakas na pressure dulot ng kanilang ginawang atake. Hindi naman makapaniwala ang mga demonyo na nanonood sa mga tao, dahil masyado lang daw mabilis nilang tinalo ang mga kalaban na nakaabang sa kanila. Ano daw ba ang formation na kanilang ginamit? Sabi naman ng isa pang demonyo na ito daw ay isang pinagsama na pagbuo ng isang puwersa na formation. Napatanong na lang ang isang demonyo na kung ito daw ba si Chu Ziyu ay nagmula sa Dao sect, bakit kaya daw niyang gumamit ng ganitong formation. Matapos nilang matalo ang mga kalaban sa round, agad naman sila Chu Ziyu na tumakbo kasama ang mga cultivators na tao patungo sa ibaba ng malaking puno. At nang nakarating na sila Chu Ziyu sa ilalim ng malaking puno ng kahoy makikita dito ang mga maraming lapida na mga bato. Agad naman itong hinawakan ni Chu Ziyu at ng Yao Si Holy Daughter habang si Ye Hongyu naman ay nakatingin lang sa kanila. At nag-notify kay Chu Ziyu ang kanyang system at kanyang binabati ang host sa kanyang pagpasa sa ikalawang round, pumasok daw ito sa bato upang kunin ang kanyang gantimpala, sabay nag-notice ang kanyang system, dahil pwede daw siyang magpatuloy na maglinis sa lihim na kaharian or umalis na lang sa bato matapos kunin ang kanyang gantimpala. Tuwang-tuwa naman ang mga maraming mga cultivators, dahil ang level daw na ito ay pagkuha lang ng kani-kanilang mga gantimpala. Sabi naman ng babae nga nakaasul na sa wakas daw pwede na siyang makaalis dito sa lihim na kaharian. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter gamit ang sound transmission na kung mayroon daw siyang pagkakataon na pumili ng isang godly power na mga kasanayan, kanya daw tandaan na ang kanyang piliin ay ang 36 na tunay na martial art. At ipinikit na nga ni Chu Ziyu ang kanyang mga mata upang pumasok na siya sa loob ng bato. Nag-notice naman sa kanya ang kanyang system na ang kanya daw combat appraisal ay 5,780. Ang kanya naman performance appraisal ay 8,976, pinrotektahan daw niya ang kanyang maraming kasama. Ang kanya daw combined appraisal ay tumaas, pakiusap pumili daw ito ng gantimpala mula dito sa ibaba. Ang una ay ang resources na Divine Spiritual Stones, at ang pangalawa ay Godly Power Skill. Pumili daw ito ng isa sa 17, at ang pangatlo ay godly skill ang pagbabago ng epapanya. Ito ay nagpapabilis ng oras sa loob ng 15 na taon, ang pang-apat ay godly skill, pumili daw ito sa 17, ang pang-5 ay godly skill ang pagbabago ng epapanya. Ito ay nagpapabilis ng oras sa loob ng 15 na taon. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang pwede na makuha ng mga gantimpala, dahil sa wakas daw panahon na upang kanyang anihin ang kanyang gantimpala. Pagkatapos na magtrabaho, sabi naman ni Chu Ziyu sa system na kanya daw kukunin ang Divine Spiritual Stone at 36 na True Martial Arts. Nag-notice naman ang kanyang system na ang kanya daw pagpili ay nakumpleto, ang kanya daw pagganap ay kapuri-puri,
Siya daw ay bibigyan ng gantimpala na 30 milyong Divine Spiritual Stones, at dinagdag pa ng system dahil siya daw ay pinutektahan ang kanyang maraming kasama. Ang kanya daw pagganap ay kapuri-puri, siya daw ay bibigyan ng gantimpala na godly skill secret technique na ang true martial arts. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil sumambulat sa kanyang harapan ang milyon-milyon na mga Divine Spiritual Stones, siya daw ay naka-jackpot, at ang 36 true martial art ay masyadong importante sa kanyang level sa susunod, at ang mga Divine Spiritual Stone na ito ngayon ay kanya nang ilalagay sa kanyang storage bag. At nang nakuha na ni Chu Ziyu ang kanyang mga gantimpala, masaya naman siya na kanyang pinapanood ang mga disciples na masaya sa kanilang mga nakuha na godly power skill, at nagpapasalamat daw sila sa Taisu Holy Son at ang Yaosi Holy Daughter dahil magpasa hanggang ngayon nananatili pa rin silang buhay. Lumapit naman kay Chu Ziyu ang isang babae habang namumula ang kanyang mukha. Sabi pa niya sa ating bida na pipigilan daw niya ang kanyang sarili na pumunta sa isa pa na pagsubok. Para hindi na daw siya magdudulot ng pasanin sa Holy Son. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kapag magpatuloy daw siyang mag-cultivate ang kanya daw hinaharap ay hindi masusukat matapos ang kanyang karanasan dito, sinabi naman ng babae sa ating bida habang kinikilig, na kanya daw pinapanalangin na sana mayroon daw magandang swerte ang Holy Son, at kung ang Holy Son daw ay makaalis na dito sa lihim na kaharian. Gusto daw ba ng Holy Son na kanyang mabayaran ang kanyang kabaitan sa kanya? Gagawin daw niya ang kahit ano para lang sa Holy Son. Bahagya naman na inis si Meng Dai habang kanyang pinapanood si Chu Ziyu sa loob ng lihim na kaharian. Dahil itong kanya daw manyakol na disciple ay habulin ng mga babae, nagkamali daw ba siya sa kanya? Pero imposible daw talaga bakit siya nagkagusto sa kanyang manyakol na disciple kahit alam naman niya na maraming humahabol dito na mga babae. Sa loob naman ng lihim na kaharian makikita silang apat na nag-uusap, saad pa sa kanilang tatlo ni Chu Ziyu na iilan na lang daw sila ang nandito sa loob ng lihim na kaharian. Sabi naman ni Ye Hongyu kay Chu Ziyu na hindi daw ito makakatulong sa kanila, siya pa naman daw ay gumastos ng malaki upang pumasa lang sa ikalawang antas. Kailangan daw niyang bawiin ang kanyang pagkalugi, kung hindi masaya para sa kanya ang kanyang paglalakbay dito sa loob ng lihim na kaharian. Nagsalita naman ang Yaosi Holy Daughter kay Chu Ziyu gamit ang sound transmission, ayon pa niya na siya daw ay nakatanggap ng 36 na true martial art, ngunit ang kanya lang daw natutunan dito ay ang pangalawa at pangatlo, 26 na mga galaw ang lahat-lahat, at dagdag pa niya na kung gusto daw ba niya na kanyang turuan sa iilang mga galaw sila Ye Hongyu at si Ye Fan, napapaisip naman si Chu Ziyu kung ano ang kanilang dapat na gawin. Sabay kanyang sinabihan ang Yaosi Holy Daughter na ang 36 daw na true martial art ay nakalock dito sa lihim na kaharian, kung kaya hindi niya pwede naturuan silang dalawa sa martial art technique, pero kung gusto niya pwede naman daw niyang subukan. Sabay sinabihan ni Chu Ziyu silang tatlo na ang third batch daw na mga tao na pumasok dito sa lihim na kaharian ay tunay, kaya sumulong na daw sila papasok sa pinakaloob ng lihim na kaharian. At sa ilang sandali makikita si Ye Hongyu na napalingon sa kanyang likod at bahagyang pinapawisan dahil mayroong dalawang malaking insekto ang papasugod na sa kanya. Napamura na lang si Ye Hongyu sabay kanyang hinampes ng pagkalakas-lakas ang dalawang insekto na sumalakay sa kanya. Si Chu Ziyu naman na nakakita sa walang buhay na insekto na pinatay ni Ye Hongyu ay masyadong natuwa, dahil ang lason daw ng insekto na ito ay masyadong epektibo. Mayroong ibinigay si Ye Fan kay Chu Ziyu na isang bagay, saad pa niya na ang bagay daw na ito ay isang panglito na insenso, ito ay hindi gumagana sa mga cultivators, ngunit epektibo laban sa mga spirit beast sila ay malalasing kapag kanila itong maamoy, namangha naman si Chu Ziyu sa inabot sa kanya na insenso ni Ye Fa, hindi daw niya inaasahan na mayroong ganitong bagay ang kanyang brother, sa ngayon daw mangolekta muna siya ng mga lason galing sa mga insekto. Matapos mangolekta ni Chu Ziyu ng mga lason makikita ito na masaya habang kanilang pinapatuloy ang paglakbay papasok sa pinakagitna ng lihim na kaharian. Sabi pa niya sa kanilang tatlo na nagpapasalamat daw siya sa kanilang mga tulong sa pagkolekta ng mga lason. Sa ilang sandali makikita silang tatlo na naglakad sa itaas ng malaking dilaw na dahon, at sa gitna nito makikita ang tatlong lapida na mga bato, at nang nasa malapit na sila sa tatlong nakatayong bato, namangha naman ang Yaosi Holy Daughter sa kanyang nakita dahil itong mga ito daw ay mga Epiphany Stones. At agad na hinawakan ng Yaosi Holy Daughter ang bato. Habang si Ye Hongyu naman ay kumikinang ang kanyang mga mata na kanyang tinanong ang Yaosi Holy Daughter na kung ano daw ba ang Epiphany Stones. Ayon naman ng Yaosi Holy Daughter na ito daw ay masyadong mahal, na bihirang mabili kahit saan,
Nagkakahalaga lang naman ito ng bilyon na mga spiritual stones, sabi naman sa kanya ni Ye Hongyu na masyado daw itong mahalaga, tama lang daw ito sa kanyang presyo, nakakakilabot daw kapag hindi niya itong mapakinabangan ang pera sa kanyang harapan ngayon. Agad naman hinawakan ni Ye Fan ang balikat ni Ye Hongyu dahil huwag daw itong masyadong magmadali. Maari daw silang magkaroon ng mga epiphany stones na naglalaman ng mga godly power skills, sabi naman sa kanila ni Chu Ziyu na ang dalawa daw na bato dito ay naglalaman ng sword mark at blade mark, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng epapanya tungkol sa blade at sword intent. Ayon naman ng Yaosi Holy Daughter na itong tatlong bato daw na ito ay kanilang pagkakataon na mahahanap lang sa gintong malaking dahon. Nagsalita naman si Ye Fan sa lahat na kanya daw kukunin ng sword intent, kung lahat daw sila ay magkaroon ng kanilang epiphany, pwede daw silang umalis na wala siya. Nagtanong naman si Ye Hongyu kay Chu Ziyu na kanya daw kukunin itong blade intent, ano daw ba ang pipiliin ng kanyang brother. Sumagot naman si Chu Ziyu sa kanya na mayroon na naman daw siya ng isang epiphany patungkol sa kanyang godly skill, kung kaya ipapaubaya na lang daw niya sa kanya ang bagay na yan. Sabay sinabihan ni Chu Ziyu ang Yaosi Holy Daughter na ngayon daw mayroon na silang epiphany patungkol sa 36 na tunay na martial art, kanya daw siyang tulungan na kanyang pag-aralan ang martial art. Sumang-ayon naman ang Yaosi Holy Daughter sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu. Sa ilang sandali sa loob ng The Void of Epiphany Stone, makikita si Chu Ziyu na kanyang tinutulungan ang Yaosi Holy Daughter na kanyang mapag-aralan ang iilan na mga galaw ng 36 na martial art. At makikita din ang Yaosi Holy Daughter na nahihirapan sa mga ipinagawa sa kanya ng ating bida, at hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ng Yaosi Holy Daughter na para bang mayroong masamang binabalak, habang ang Yaosi Holy Daughter naman ay napapikit na lang sa kanyang mga mata na nanginginig dahil ano daw ba ang gustong gawin sa kanya ng Holy Son. Sa ilang sandali makikita ang Yaosi Holy Daughter na napaungol at masyadong nasarapan sa ginawa sa kanya ng ating manyakol na bida. Samantala sa labas naman ng The Void of Epiphany Stones makikita ang 4 na mga demon na papalapit na sa bato. Napasabi na lang ang isang demon na mukhang tigre na mayroon daw siyang nararamdaman sa loob ng bato na presensya ng mga tao. Ano daw ba ang ingay na kanilang ginagawa sa loob? Ang demonyo pala na mukhang tigre na ito ay si Wang Shangjun, isang monster kind. Nagsalita naman ang kanyang isang kasama na demon habang seryoso nilang tinitingnan ang bato. Ayon pa niya na natatakot daw siya sa kanyang nararamdaman na presensya sa loob dahil ito daw ang presensya ng Taisu Holy Son. At nang narinig ni Wang Shangjun ang Taisu Holy Son ang nasa loob, nang gagalaiti ito sa galit, dahil mahusay daw pagkakataon na niya para patayin dito ang Taisu Holy Son. At agad na nga siyang naghahanda upang kanya nang hampasin ng kanyang espada ang malaking bato sa kanyang harapan, ngunit nabigla naman siya na nanginginig ang kanyang buong katawan dahil madali lang naharangan ng 2 daliri ng ating bida ang kanyang ginawang atake sa malaking bato. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanya na siya daw na demonyo ay nasa maling lugar para tumawa sa pag-atake. At makikita na lumabas na si Chu Ziyu sa loob ng Epiphany Stone upang kanyang turuan ng leksyon ang mapangahas na demonyo. Sabi pa ni Wang Shangjun kay Chu Ziyu na noong nakaraan daw na hinarap ng Holy Son ang trial sila daw na mga demonyo ay nagtulong-tulong upang salakayin lang ang Holy Son, dahil sa pangyayari na yun ang kanyang lolo ay nasawi sa labanan. Ngayon nagkita daw silang muli panahon na daw upang siya ay makapaghiganti. Wala naman sinayang na oras ang ating bida at agad niyang ginamit ang kanyang bagong nakuha na martial art technique. Ito ay ang ika-36 na true martial art na ang pang 7th form. Sabay kanyang tinapat ang kanyang daliri sa katawan ng demonyo at makikita ang demonyo na madali lang umangat ang kanyang katawan sa ginawang atake sa kanya ng ating bida. At ito ay tumilapon papunta sa malayo. Gulat naman ang kanyang mga kasama na demon sa kanilang nakita dahil imposible daw ito. Paano daw ito nangyari? Saad pa ng isa na nararamdaman daw niya na hindi nila matatalo ang Holy Son, ano na lang daw kaya natumakbo na lang sila. Mas lalo naman kinabahan si Wang Shangjun, dahil makikita si Chu Ziyu na kanyang inangat ang isang malaking bundok gamit ang kanyang pang 36 na martial art na ang first form ang Mountain Hageng. Agad naman tumayo si Wang Shangjun at agad din itong naghanda ng kanyang teknik, sigaw pa niya sa ating bida na kainin daw niya itong kanyang godly skill na ang Blade Move Mountain Breaker. Dahil sa ginawang atake ni Wang Shangjun mabilis lang na kanyang nahati ang malaking bundok na inangat ng ating bida. Wala naman sinayang na oras ang ating bida at agad din niyang ginamit ang pang 36 na martial art ang second form na ang Sea Covering. Dahil doon makikita ang demon na napabulwak na lang ng kanyang dugo dahil hindi na niya kinaya ang atake sa kanya ni Chu Ziyu.
Ngunit sa hindi niya inaasahan bigla na lang nakapunta si Chu Ziyu sa kanyang harapan at agad siyang binigyan ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Kanya na lang nasabi na bakit masyado daw malakas itong si Chu Ziyu. Sabay ginamitan ito ni Chu Ziyu ng pang-36 na martial art na ang pang-6th form na ang Dragon Ketcheng, dahil doon napasigaw na lang ang demon ng malakas at sa kanyang kaloob-looban nito ay umiiyak na takot na parang isang batang tigre. Napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang likod dahil mayroong isang babae na demon ang nagsalita sa kanya, saad pa nito sa ating bida na kung pwede daw ba napabayaan na lang niya ang kawawang maliit na pusa, at dagdag pa niya na siya na unlimited hell succubus na si Chen Ye ay binabati ang Holy Sun. Agad naman humihingi ng tulong si Wang Shangjun sa babae na demon na nanonood sa kanila. Sabi pa biya na tulungan daw siya ng kanyang sister Chen Ye. Nagsalita naman ng babae na demon sa ating bida na kung pwede daw ba nabitawan na niya siya daw na si Chen Ye ay bibigyan siya ng isang pabor bilang kanyang utang na loob. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa babae na demon habang kanyang hinampas ng malakas ang itlog ni Wang Shangjun. Sabi pa niya na kung ano naman daw ang pabor na kanyang ibibigay sa kanya, sa tingin daw ba niya na maniniwala siya sa kanyang mga alok sa kanya. Wala nang ang sinayang na oras si Chu Ziyu at agad niyang inatake ang babae na demon. Saad pa niya sa babae na demon na siya daw ay parang pamilyar sa kanya, kung kaya ngayon mamamatay na daw siya at magsama sila doon sa underworld ng kanyang kaibigan. Nabigla naman si Chu Ziyu dahil madali lang nahawakan ng babae ang kanyang mukha na para bang inaakit niya ang ating bida. Sabi pa niya kay Chu Ziyu na kanya daw ibibigay na pabor sa kanya ay magiging kanya siyang asawa, sabay kanyang sinusuri ang buong katawan ng ating bida na naglalaway dahil gustong-gusto daw niya itong tikman. Si Chu Ziyu naman ay seryoso lang na kanyang pinapakiramdaman ang ginawa sa kanya ng babae na demon. At makikita sa mukha ni Chu Ziyu na para bang nasiyahan sa pang-aakit sa kanya ng demon. At kanya na lang nasabi na ito daw pala ang isang succubus, ngunit itong uri daw ng succubus ay isinilang na marunong sa mga ilusyon, natural na lang daw sa mga halimaw na ito ang ganitong kakayahan, ngunit sa kasamaan na palad may pang-counter siya sa mga ganitong abilidad ng ilusyon ng demon, ang maliit lang daw na panlilinlang na ito ay hindi makakatakas sa kanya. Dahil sa ginawang atake ni Chu Ziyu makikita ang babae na demon na tinamaan ng malakas na suntok ni Chu Ziyu at agad itong tumilapon. Sabi pa ng babae na demon kay Chu Ziyu habang kanyang iniinda ang ginawang atake sa kanya na wala daw puso sa isang magandang babae ang ating bida. At dagdag pa niya kay Chu Ziyu na balak daw ba niya talagang patayin siya, hindi naman tumugon si Chu Ziyu sa kanyang mga sinabi at tahimik lang ito sa kanyang harapan. Sabay nagpapalabas ito ng makapal na aura sa kanyang buong paligid, at bigla itong sumulpot sa harapan ng babae na demon at kanya itong sinakal. Gamit ang kanyang teknik na True Martial Art Dragon Ketcheng, ang babae naman na demon ay hindi na makahinga dahil sa ginawa sa kanya ng ating bida. Sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na gumagamit pa rin daw ito ng ilusyon sa kanya simula pa noong nagkita sila at magpasa hanggang sa ngayon, pero patawad na lang daw dahil hindi niya balak na buhayin siya. Ang babae naman na demon ay pinapawisan at wala nang nagawa sa lakas ni Chu Ziyu. Napasabi na lang ang babae na demon habang pinapawisan na bakit daw hindi siya naapektuhan sa kanyang ginawang ilusyon, sabay mayroon itong ipinalabas sa kanyang kamay na isang item, dahil wala na daw siyang ibang paraan kung hindi unahin na protektahan ang kanyang sariling buhay. Maya-maya na pa-atras si Chu Ziyu dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog, dulot ng puwersahan ng pag-teleport ng babae na demon upang makatakas sa ating bida. Nasabi na lang ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na upang makagamit daw ng teleportation na item dito sa lihim na kaharian, maaaring isang tao na may level ng isang Saint King ang may kayang gumawa ng ganoon na item, na nagkakahalaga ng malaking presyo, hindi daw niya iniisip na magkikita pa silang muli, pero isa lang daw ang kanyang natitiyak na kapag nagtagpo silang muli sinisiguro niya na kanya na siyang mapapatay. At naglakad na nga si Chu Ziyu sa walang buhay na katawan ni Wang Shangjun, sabay kanyang inabsorb ang bangkay ng demonyo, at kanya daw titingnan kung ilan ang mga spiritual stones ang kanyang makukuha galing sa demon na ito. Sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu na bumalik na sa loob ng Epiphany Stones, at makikita dito ang Yao Si Holy Daughter na seryoso na kanyang pinag-aralan ang 36 na True Martial Art na kanyang nakuha. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na kung kumusta na daw ang kanyang pag-aaral sa 36 na True Martial Art. Sumagot naman ang Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu, na kanya na daw naiintindihan ng pang-20 na galaw ng 36 na True Martial Art. Natuwa naman si Chu Ziyu dahil kahanga-hanga daw ang kanyang natutunan, hindi na daw ito masama. Nagtanong naman kay Chu Ziyu ang Yao Si Holy Daughter na kung aalis na daw ba sila.
Sabi naman sa kanya ni Chuziyu na kailangan daw nila munang abutin ang unang bilog na liwanag dahil yun daw ang unang level. Kung magtagumpay daw sila na pumasa dito pwede na daw silang magpatuloy maglakbay. At sa ilang sandali makikita silang dalawa na naglakad upang kanilang puntahan ang bilog na liwanag na ang unang level.